Nire-review ba ni Robin o may nagre-review sa mga staff niya ng mga sagot niya sa mga interviews niya? Kasi sablay eh. Watch nyo to. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Hindi daw to usaping pagkakaibigan. Kaya niya pinagtatanggol si Kibuloy. Ano tong speech niya dun sa prayer rally? Ang kaibigan, kaibigan yun. Lalo na kapag kakampi mo pa. Samahan na ito, walang iwanan nito. Hindi ko po makakalimutan ang ibinigay sa aking suporta ni Pastor Kibuloy. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin, yung mga ganong klaseng pabor. Meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Pinirit pa yung separation of state and church. Hindi niya naintindihan yung ibig sabihin ng separation at kung kailan yun na dapat i-separate. Bakit yung mga Catholic priests nung sila inimbestigahan sa Senado, hindi ba sila'y humarap, hindi nagtago at hindi nila ipinilit na yung separation of state and church? Binibigyan pansin din natin ang mga banta sa personal na kaligtasan ni Pastor. Kahit naman po sino na nakararanas ng banta sa kanyang buhay, ay pipiliin ang pag-iingat sa paglabas sa pagpublikong lugar. Si Kibuloy dapat pag-ingatan dahil may threat sa buhay niya. Sino ba mas may pera ng proteksyon, mas secure ang sarili niya? Si Kibuloy ba o yung mga biktima? Bakit yung mga biktima? May threat din sa buhay nila, di ba? Natatakot kang lumabas, sabi mo, at ikuwento ang iyong kwento. Bakit ka natakot? Natatakot ako, ma'am, simula nung lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. Nung taong 2018, may mga kasama akong dating full-time worker na ganito rin yung lumabas din sila at meron din silang against sa loob ng kingdom. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. Naalala ko po yung lahat ng mga worker na kasama ko lang pinagpapatay. Isa, 2, yung isa, ilaratrat ng insisting. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili sa mata, inurtog nila yung ulo ko. Mababoy na ginawa nila sa akin. Nilagyan nila sili yung mata ko. Nilagyan nila ng sili yung ari ko. Nilagyan nila ng sili yung bibig ko. Kung sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Bakit pinipilit mo na ilabas nila ang kanilang mga pagmumukha? Sila nga matapang kahit na medyo, na-blurred yung mga nila, nakatakip sila, humarap pa rin sila sa investigasyon. Si Kibuloy, puro iwas-iwas at umaming nagtatago. Hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani. Kasi yung pelikula kong memoirs, walang gustong magpalabas, pero sa SMNI nailabas ko. Pumayag si Pastor. Ganon din yung Isang Linggong Pag-ibig, yung sa West Philippine Sea. Bayani na dahil lang pinayagang ipalabas ng walang bayad sa SMNI yung kanyang documentary memoirs. Sus, bayani na pala yun ha. Palabas mo na rin dito sa vlog ko para maging bayani na rin ako, okay?